Magandang umaga, klase! Ako si Binibining Jocelyn D. Pedrogao, guro sa Pilipino Baitang 8. Handa na ba kayo? Ang paksang tatalakayin ay tungkol sa talambuhay ni Francisco Baltasar, kaligrang pangkasaysayan ng Florante at Laura, ganun din ang mga tauhan nito. Atin na nating alamin. Ang ating aralin ay nakabatay sa Most Essential Learning Competency o MELC. Nahihinuha ang kahalagahan ng pag-aaral ng Florante at Laura batay sa napakinggang mga pahiwatig sa akda. Natitiyak ang kaligrang pangkasaysayan ng akda sa pamamagitan ng pagtukoy sa kalagayan ng lipunan sa panahong naisulat ito, pagtukoy sa layunin ng pagsulat ng akda, pagsusuri sa epekto ng akda pagkatapos itong isulat. Nasusuri ang mga pangunahing kaisipan ng bawat kabanatang binasa. Sino siya? Siya ay walang iba kung hindi si Francisco Baltasar. Halina't alamin ang talambuhay ni Francisco Baltasar. Si Francisco Baltasar ay isang kilalang Pilipinong makata at may akda. Siya ay kinilala bilang prinsipe ng manunulang Tagalog at itinuturing na William Shakespeare ng Pilipinas para sa kanyang kontribusyon at impluwensya sa panitikang Pilipino. Ang sikat na romantikong pag-iibigan ng ika-19 na siglo, ang Florante at Laura, ay ang kanyang pinakamainam na likha. Si Francisco Baltasar na may palayaw na Kikong Balagtas o Kiko ay isinilang noong Abril 2, 1788 ni Juana de la Cruz at Juan Baltasar sa baryo Panginay Bigaa, na kilala ngayon bilang Balagtas sa kanyang karangalan, sa lalawigan ng Bulacan. Siya ang bunso ng kanyang mga kapatid na sina Felipe, Concha at Nicolasa. Nag-aral si Francisco sa isang parochial school sa Bigaa, kung saan pinag-aralan niya ang mga panalangin at katekismo, at kalaunan ay nagtrabaho bilang houseboy para sa pamilyang Trinidad sa Tondo, Manila, kung saan siya ay pinag-aral ng kanyang tiyahin sa Colegio de San Jose. Noong 18-12, nagtapos siya sa degree ng Crown Law, Spanish, Latin, Physics, Christian Doctrine, Humanities, and Philosophy. Ang kanyang dalawang dating guro na si Dr. Mariano Pilapil at Jose de la Cruz, na isang bantog sa Tondo, poet, ang nagturo sa kanya kung paano magsulat ng mga tula. Hinamon ni Jose de la Cruz si Balagtas upang mapabuti ang kanyang pagsusulat, at noong 1835 ay natagpuan niya ang kanyang musa na si Maria Asuncion Rivera. Nang lumipat siya sa Pandacan, nagsalita siya tungkol sa kanya sa Florante at Laura bilang Celia at Mar. Si Balagtas ay pinabalanggo ni Mariano Capuli, isang maimpluwensya at mayamang lalaking kalaban niya sa pagmamahal kay Celia. Habang nasa kulungan, isinulat ni Balagtas ang kanyang makasaysayang piraso ng Florante at Laura na inspirasyon ng mga elemento ng kanyang kasalukuyang buhay. Ang kanyang tula ay nakasulat sa Tagalog, bagamat sa panahong iyon, ang Espanyol ay ang dominanteng wika sa pagsulat sa Pilipinas. Pinalaya si Balagtas mula sa bilangguan noong 1838 at inilehtahala niya ang Florante at Laura noong panahong iyon. Naging katulong niya sa katarungan ng kapayapaan nang lumipat siya sa Balanga, Bataan noong 1840 at pagkatapos ng 16 na taon ay naging mayor lieutenant at punong tagapagsalin ng hukuman. 2 taon matapos niyang makilala si Juana Tiambeng ng Orion, Bataan, sila ay nagpakasal noong Hulyo 12, 1842. Nagkaroon sila ng 11 anak, 5 lalaki at 6 na babae. Gayunpaman, 7 lamang sa kanila ang nabuhay. Noong 1849, iniutos ni Gobernador General Narciso Claveria na ang bawat katutubong Pilipino ay magkaroon ng apelidong Espanyol. Pagkatapos nito ay naging kilala si Balagtas bilang Francisco Baltasar. Si Balagtas ay nabilanggo sa ikalawang pagkakataon noong 1856
nang ipahayag ang reklamo ng isang kasambahay na pinutol niya ang buhok nito. Siya ay napalaya noong 1860 at ipinagpatuloy ang kanyang pagsusulat ng tula. Namatay si Balagtas noong Pebrero 20, 1862 sa edad na 74. Ang kanyang huling hangarin ay walang sino man sa kanyang mga anak ang sumunod sa kanyang mga yapak, sa takot na sila ay dumaan sa parehong mga paghihirap na kanyang dinanas. Sinabi pa niya na mainam pang maputol ang kanyang mga kamay kaysa ang mga ito ay maging manunulat. Si Balagtas ay lubos na pinahahalagahan sa Pilipinas na ang Pilipinong termino para sa debate gamit ang extemporanyong taludtod ay ipinangalan sa kanya, ang Balagtasan. Ipinangalan din ang isang paaralang elementarya sa kanyang karangalan, ang Francisco Balagtas Elementary School, FBES, na matatagpuan sa kahabaan ng Alvarez Street sa Santa Cruz, Manila. Matapos malaman ang talambuhay ni Francisco Baltasar, pakinggan naman natin ang kanyang obra maestro ni Balagtas, ang Kaligirang Pangkasaysayan ng Florante at Laura. Ayon kay Epifanio de los Santos, isang historian, nalimbag ang unang edisyon ng Florante at Laura noong 1838. May 50 taong gulang na si Francisco Baltasar ng panahong iyon. Noong 1906, nalimbag naman ang kung sino ang kumatha ng Florante ni dalubhasa sa Tagalog ni Hermenegildo Cruz sa tulong ni Victor Baltasar, anak ni Francisco Baltasar, at ng iba pang kasapi sa mag-anak ng huli. Sa unang paglimbag, maraming lumabas na mga edisyon ng Florante at Laura na nasa wikang Tagalog at Ingles. Subalit natupok ang mga ito noong 1945 nang magwakas ang ikalawang digmaang pandaigdig sapagkat kabilang nga ito sa mga awit. Noong 1900 taon, nalimbag lamang ang mga kopya ng akda ni Baltasar sa mga mumurahing klase ng papel. Papel de arroz ayon kay Epifanio de los Santos na yari sa palay na ipinagbibili tuwing may misa at mga kapistahan sa halagang 10 sentimo bawat isa. Natatanging ang aklatang Newbery ng Chicago, Estados Unidos lamang ang nakapagtabi ng mga kopyang nalimbag noong 1870 at 1875 kabilang sa tinatawag na koleksyong Ayer. Nabanggit ang mga kopyang ito sa Biblioteka Pilipina ni T.H. Pardo de Tavera. Magkatulad na magkatulad ang kopyang pang-1870 at ang gawa noong 1875. Nalimbag ang pamagat ng version pang-1870 sa parehong paraan ng pagbabaybay, paglalarawan ng pangunahing tagpuan ng Florante at Laura, ang madilim na gubat ng Quezonaria, at ang nagsasalaysay ni mismong si Florante, habang nakikinig naman ang Muslim na si Aladdin. Ang pagsasalaysay ng tauhan ng Florante at Laura ay batay sa sariling karanasan at kasawian ni Francisco Baltasar sapagkat nakulong ang huli dahil sa bintang ni Mariano Capuli, kaagaw ni Celia at kawalan ng katarungan. Si Maria Asuncion Rivera, Mar o Celia ay napakasal kay Mariano Capuli o Nano Capuli. Isinulat ni Baltasar ang Florante at Laura habang nasa piitan. Sa Ang Talambuhay ni Francisco Baltasar. Si Francisco Baltasar, Abril 2, 1788, Pebrero 20, 1862, mas kilala bilang Francisco Balagtas, ay itinuturing bilang isa sa mga magagaling na Pilipinong manunula. Florante at Laura ang kanyang pinakakilalang obra maestra. Bilang manunulat, natuto siyang sumulat at bumikas ng tula kay Jose de la Cruz, Huseng Sisiu na kilalang pinakabantog na makata sa tundo. Si Jose de la Cruz ay isa ring nagsilbing hamon kay Kikong para higit na pagbutihin ang pagsulat ng tula. Ano pat kinalaunan ay higit na dinakila si Kikong sa larangan na panulaan. Taong 1835 nang manirahan si Kikong sa Pandakan, Maynila. Dito niya nakilala si Maria Asuncion Rivera, ang marilag na dalaga na nagsilbing inspirasyon ng Makata. Siya ang tinawag na Celia at tinaguriang Mar ni Balagtas sa kanyang tulang Florante at Laura.
Naging karibal niya si Mariano Nanong Kapuli sa pagligaw kay Celia. Isang taong ubod ng yaman at malakas sa pamahalaan. Dahil sa ginawa niya sa pagligaw kay Celia, ipinakulong siya ni Nanong Kapuli para hindi na siya muling makita ni Celia. Habang nasa kulungan si Francisco, ipinakasal si Nanong Kapuli kay Celia kahit walang pag-ibig na nadarama si Celia para kay Nanong Kapuli. Doon sa kulungan, isinulat ni Francisco ang Florante at Laura para kay Celia. Noong 1838, nakalaya si Francisco sa kulungan at pumunta siya sa Udyong, Bataan. Doon nagkaroon siya ng 11 anak kay Juan at Tiambeng. Nabilanggong muli si Kikong sa sumbong ng isang katulong na babae sa di umano'y pagputol ng buhok niya. Nakalaya siya noong 1860. Ipinagpatuloy niya ang pagsusulat ng mga komedya, awit at korido nang siya ay lumaya. Namayapa siya sa piling ng kanyang asawa at 4 niyang anak noong Pebrero 20, 1862 sa gulang na 74. Ang kanyang mga isinulat, una, ang Orosman at Zapira. Ikalawa, Mahomet at Constanza. Ikatlo, Almanzor y Rosalina. Ika-4, Clara Belmori. Kalima, Abdul y Miserena. Ika-6, Auredato y Astrone. Ika-7, Bayaceto at Dorsalica. Ika-8, Rodolfo at Rosamunda. Ika-9, Florante at Laura. Ika-10, Nodo Gordiano. At ika-11, La India Elegante y El Negrito Amante. Ang Florante at Laura ay kabilang sa isang anyo ng tulang romansa na tinatawag na awit. Ito ay may 12 pantig bawat taludtod at inaawit ng marahan o andante. Ang paksa nito tulad ng ibang awit ay patungkol sa bayani, alamat at mandirigma at larawan ng buhay. Ang mga tauhan ay walang taglay na kapangyarihang supernatural. Ito ay makatotohanan o hango sa tunay na buhay. Matapos mapakinggan at malaman ang tungkol sa talambuhay at kaligirang pangkasaysayan ng Florante at Laura, dumako na tayo sa mga tauhan ng Florante at Laura. Makikilala na ninyo kung sino-sino at ano ang ginagampanan ng bawat isa sa kwento. Una, Florante, tagapagtanggol ng Albania at isang mabuting anak ni Duque Briseño at Prinsesa Floresca. Ikalawa, Laura, anak na babae ni Haring Linceo ng Albania, iniibig ni Florante. Ikatlo, Aladin, anak ni Sultan Ali Adab ng Persia, isang Moro na nagligtas at tumulong kay Florante. Ika-4, Flerida, kasintahan ni Aladin na inagaw ng kanyang amang si Sultan Ali Adab. Ika-5, Haring Linceo, hari ng Albania, ama ni Laura. Ika-6, Sultan Ali Adab, Sultan ng Persia, ama ni Aladin. Ika-7, Prinsesa Floresca, ina ni Florante, prinsesa ng Crotona. Ika-8, Duque Briseño, ama ni Florante, kapatid ni Haring Linceo. Ika-9, Adolfo, kalaban ni Florante. Ika-10, Conde Silino, ama ni Adolfo. Ika-11, Menalipo, pinsan ni Florante na nagligtas sa kanya noong siya ay sanggol pa lamang mula sa isang buitre. Ika-12, Menandro, matalik na kaibigan ni Florante, pamangkin ni Antinor, nagligtas kay Florante mula kay Adolfo. Ika-13, Antinor, guro ni Florante sa Atenas. Ika-14, Emir, Moro, Muslim, na hindi nagtagumpay sa pagpaslang kay Laura. Ika-15, General Osmalik, general ng Persia na lumaban sa Crotona. Ika-16, General Miramolin, general ng Turkiya. Ika-17, General Abu Bakar, general ng Persia, nagbantay kay Flerida. Alam kong nauunawaan na at nalaman na ang tungkol kay Francisco Baltasar at kanyang obra maestro na Florante at Laura.
Magbibigay ako ng gawain upang masubok ko na naiintindihan ninyo ang natapos na aralin. Handa na ba kayo? Ang unang gawain, hanap salita. Panuto, pilihin ang kasing kahulugan ng salitang may salungguhit sa pangungusap. Isulat sa sagotang papel ang titik na napiling sagot. Una, si Maria Asuncion Rivera o Celia ay ang babaeng nililiyag ng matagal ni Francisco Balagtas. A. Dinudumog. B. Minamahal. C. Niloloko. Or D. Nililigawan. Sagot? Titik ba? Minamahal. Ikalawa, lalong sumidhi ang galit ni Mariano Capuli kay Francisco Balagtas nang maging magkasintahan silang dalawa ni Maria Asuncion Rivera. A. Nag-apoy. B. Nabuhay. C. Lumaki. D. Tumandi. Sagot? D. Tumindi. Ikatlo, sa mata ng kalalakihan, lalo na kay Mariano Capuli, ay napakarikit na dilag si Maria Asuncion Rivera. A. Napakaamo. B. Napakayumi. C. Makabago. Or D. Napakaganda. Sagot? D. Napakaganda. Ikaapat, yumao ang magiting na makata na hikahos sa buhay. A. Mahirap. B. Mayaman. C. May pinag-aralan. D. May sakit. Sagot? A. Mahirap. Ikalima, nagsilbi sa kulungan si Francisco ng matagal kahit mali ang paratang sa kanya. A. Akusasyon. B. Sumbong. C. Hatol. Or D. Balita. Sagot? A. Akusasyon. Matapos sagutin ang katanungan sa gawain dalawa, titik A, ay ating namang ipagpatuloy ang gawain dalawa, titik B, suring kaisipan. Panuto, sa Florante at Laura, nakatago sa mga pangyayari ang mensahe at simbolismong kakikitaan ng pagtuligsa sa kalagayang panlipunan sa panahong na isulat ito. Lagyan ng check ang mga naganap sa panahong iyon at X naman ang hindi. Una, mahigpit na ipinatupad ang sensura kaya't ipinagbawal ang mga babasahin at palabas na tumutuligsa sa kalupitan ng mga Espanyol. Sagot? Check. Ikalawa, ang karaniwang tema ng mga sulatin sa panahong iyon ay tungkol sa relihiyon at paglalaban ng mga Kristiyano at Moro. Sagot? Check. Ikatlo, ang sinumang nais sumulat ay may kalayaang isulat ang anumang paksa o temang magustuhan niya. Sagot? X. Ikaapat, marami sa mga halang aklat sa panahong ito ay mga diksyonaryo at aklat panggramatika. Sagot? X. Ikalima, nakadama ng paghihimagsik ang mga Pilipino sa kalupitan at pagmamalabis ng mga dayuhang sumakop sa bansa. Sagot? X. Ika-anim, karamihan sa mga nagsisulat sa panahong ito ay gumamit ng wikang Espanyol. Sagot? Check. Ikapito, naging maluwag, makatarungan at makatao ang ginawang pamamahala ng mga Espanyol. Sagot? X.
Ngayong alam na ninyo ang natapos na aralin at inyong naunawaan, ay mag-iiwan ako ng munting kakintalan sa inyo. Ang pagsisikap sa pag-aaral ay may magandang kinabukasan. Muli, ako si Binibining Jocelyn D. Pedrogao. Paalam!